Mainit-init pang balita, sinampahan na ng kasong plunder ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta. Para nga sa detalye mula sa Sandigan Bayan, may express report si Camille Samonte. Camille, anong detalye dito sa pagsasampa ng kaso ng Ombudsman? Yes, Nikki, formal na nga na isampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. At sa mga oras na ito ay kapag natapos na nga yung pag-receive ng mga dokumento ay agad din na iraraffle itong kaso. At kaugnay pa rin na yan sa 75 million pesos na natanggap ni Marcoleta bilang donasyon sa kanyang kampanya noong 2025 midterm elections. Vicky, nakita rin natin dito sa papel na final dito sa Sandigan Bayan. May kasama rin tatlong individual. Ito yung mga naging donors ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espirito at Aristotel Baluyot Biray. So sa mga oras na ito, Nikki, ay sinusubukan pa natin na hingan sila ng pahayag at reaksyon tungkol nga dito sa pagsasampa ng kaso. Pero kung matatandaan, Nikki, nitong isang araw nga ay personal na humarap si Senator Marcoleta sa naging kilos protesta nga ng kasapi ng Iglesia ni Cristo, at doon ay sinabi niya na handa na siyang magpa-aresto at harapin itong kaso na isasampa nga sa kanya. At ang ngayon, Vicky, hindi lang malinaw kung kailan ilalabas itong warrant of arrest laban sa senador. Vicky? Kami, linawin lang natin, no, ano bang division ng Sandigan Bayan yung hahawak ngayon sa kaso ni Marcoleta? Yan, Nikki, yung malalaman nga natin yan mamaya kapag natapos na yung pag-raffle nitong kaso. Saka lang natin malalaman kung kaninong dibisyon at kung sinong mga maestrado ang hahawak nito. Pero normally, Nikki, kapag sa mga ganitong kaso ay within the day usually na ira-raffle na rin yan. So susunod na hihintayin na lang ay kung kailan din mailalabas nga itong warrant of arrest laban kay Marcoleta. Iki. Camille, pandarumbong yung ikakaso ng Ombudsman, di ba? Pero bakit? Kung ang depensa naman ng kampo nila Marcoleta, galing naman daw sa private funds yung campaign donations. Niki, nauna na ngang dinepensahan yan ng Office of the Ombudsman, at ang iginigiit nga nila ay nung panahon na natanggap ni Marcoleta itong 75 million pesos na donation, ay siya ay kongresista pa ng Sagip Party List, at under the plunder law ay mahigpit na ipinagbabawal yung pagtanggap ng ganyang kalaking pera ng anumang opisyal ng gobyerno. Kaya sa tingin nitong Office of the Ombudsman ay clearly na-establish itong elemento ng plunder, at lalo pa na hindi yan dineklara ng senador sa kanyang statement of contribution and expenditures o yung SOSE, at sa kanyang SALN o yung statement of assets, liabilities and net worth. So bagay rin naman na inamin ni Senator Marcoleta sa kanyang panayam sa media, no? So sabi nga ng Ombudsman ay yung mga ebidensya na ginamit nila para sa paghahain ng kaso ay nanggaling mismo sa bibig ng senador. Nikki? So Camila, ano bang inaasahan natin for next week kaugnay nga nito ng kaso kay Marcoleta? Oo, Nikki, dahil nga next week, no, alam naman natin na magsisimula na rin itong impeachment trial ng senador, at kasama din itong si Marcoleta sa mga magiging senator judges. So hindi pa natin masabi kung pupunta pa rin ba itong si Senator Marcoleta sa Senado, lalo't may nakaambang paglalabas nga nitong warrant of arrest laban sa kanya. So yan yung aantabayanan natin, dahil wala tayong impormasyon, Nikki, kung pusa bang susuko itong si Marcoleta, kasi although sinabi niya, naghayag siya na ready siya na magpa-aresto, pero wala pang clear indication o mula sa kanya na or at least agreement with the DILG, no, gaya nung nangyari
kay Senador Jinggoy Estrada. Nikki. Yan ang Express Report ni Camille Samonte mula sa Sandigan Bayan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.